Buboy Lazaro po yung name, no? Ay, Lorenzo Lazaro ang pangalan ng buboy ko. Wala na yung bahay na yan eh. Inanod ng baha. Kasama nung tatay ni Buboy, yung asawa ko. Yung mga kapatid niya, pati lula niya, wala na. Inanod ng baha. Opo, Lorenzo Lazaro ang full name. Galing pong Visayas. Nandito po yung nanay niya. Nahanap siya. Kaya baka po meron pa kayong mga information dyan. Mga ilang linggo na rin pong nawawala. Yes po, nakapag-file po kami ng missing persons report. Pero wala po pong balik sa amin. Salamat po. Mataas ang pangarap ng anak kong yan, si Buboy. Parang ikaw, gusto niya yung parang ganito sa'yo. Nag-aaral, papasok ko sa college, pero nagpapadala yan ng pera sa amin. Kaso, biglang nawala. Hindi na nagpadala. Tapos, yung number niya, number mo na. Aling Edith, kaya po ng sabi ko. Dapat, sa may sampalok tayo naghahanap. Tsaka, naisip ko lang, bakit missing ka agad? Malay mo, nasa may sampalok lang yun, di naman nawawala. Ay, malayo bang sampalok dito? Ano? Tsaka lang yung buhay ito. Bakit number ko nakalagay dito? Ang dami naman tatawag sa akin ito. Eh, Wala ko ba kayong phone? wala nak eh. Eh, kayo nung phone yung gamit yung pantawag sa akin. Kung kani-kanino lang. Minsan naghihiram ako, pinapahiram naman ako. Minsan hindi, kasi akala nila magnanakaw ako. Nasaan po ba ibang kamag-anak nyo? Dili ko alam dong eh. At saka, ayaw ko nang maghingi ng tulong sa kanila. Kasi kadalasan ba, yung mga kamag-anak ang unang tatalikod sa'yo. Lalo na pagka walang-wala ka. Imposible itong ginagawa natin. Hindi natin mahanap si Buboy ng ganito. Ay, naku nak, gagawin kong lahat. Pakita ko lang si Buboy ko. Wala naman akong choice. Nangyang buhay naman to. Dong, hindi mo sasabihin yan. Kasi ikaw, maswerte ka sa buhay mo kumpara sa iba. Kumpara sa amin. Mas mabuti ko siguro kung bumalik na kayo ng Cebu, Aling Edith. Malay nyo, balitaan ni Buboy yung nangyari sa pamilya nyo, tsaka sa lugar nyo. Baka umuwi na yun doon. Wala man siyang babalikan doon. Kaya sigurado kung hindi uuwi yan doon. Sigurado ko kayo? Sigurado ako, nak. Kitang-kita ko nung inanod ng baha yung bahay namin. Kasabay ng inanod din yung mga pangarap namin at mga buhay. Sa harap ko mismo, nalunod ang nanay ko. Tapos yung dalawang anak kong babae, kitang-kita ko, kinuha nung rumalagas ang tubig. Tapos yung asawa ko, hindi ko binitawan yung kamay niya. Pinilit ko, huwag bitawan yung kamay niya. Sigaw ako ng sigaw. Tabang po. Tabang. Pero kinuha pa rin siya ng tubig. Kaya gusto kong mahanap si Buboy ko. Kasi siya na lang ang buhay sa pamilya ko.
Siya na lang yung pag-asang pinanghahawakan ko. Kapag nakita ko ang anak ko, doon, maiisip ko kung anong susunod naming plano. Kahit walang matira sa amin. Kaya dapat po, nakaplano yung buhay niyo. Importante na sigurado ka sa lahat ng gagawin. Para kahit may mangyaring sakuna, handa kayo. Madaling sabihin yan sa'yo, nak. Pero alam mo, nak, hindi pare-pareho ang mga tao. Hindi lahat kagaya mo. Pero kahit magplano ka, nak, kapag dumating ang bagyo, matataranta ka. Pagkatapos, maiisip mo, sa bagyong yun, wala na palang lahat sa'yo eh. Pero may iwasan po kung secured ang lahat. Nak, hindi lahat katulad mo. Maswerte ka. Kami, gusto lang namin makaraos, mabuhay, matapos ang isang araw makakain. Mahirap magplano kapag binabagyo ang buhay. Hindi lahat katulad mo.